Update sa Mount Canlaon eruption at kasalukuyang aktibidad ng Taal at Mayon Volcano. Ating alamin kasama si PHIVOLCS Director Dr. Teresito Bacolcol. Dr. Bacolcol, magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali din po sa inyo, ma'am. Una po sa lahat, kumusta po ang Bulkang Canlaon sa mga oras na ito matapos ang naging pagputok kahapon? Okay, so hindi na po nasundan yung pagputok ng Canlaon volcano kahapon. So sa ngayon, nakapagtala lamang tayo ng 19 volcanic earthquakes at ang sulfur dioxide ay umabot lamang ng 1,669 tons per day. And nasa alert level 3 pa rin yung Canlaon volcano. Pakilarawan po sa amin, Director, kung ano po yung mga aktibidad na inyong naitala mula sa Mount Canlaon bago ang naging pagputok nito? Okay, so bago pumutok yung Canlaon volcano kahapon, nakapagtala tayo ng yung ating ground deformation monitors ng short-term inflation or pamamaga sa may summit area. Indikasyon na may magma na malapit na sa ibabaw. Bukod dito, nagkaroon din ng pagbaba ng sulfur dioxide emission kahapon, umabot lamang ng 1,669 tons per day, na nagsasaad na may pressure na naiipon sa ilalim kaya hindi makalabas yung gas natin, yung sulfur dioxide. So sa kalaunan, hindi nakayanan ng pressure na sumabog ang bulkan. So dito po sa naganap na volcanic eruption ng Canlaon kahapon, gaano po kataas ang plume na inilabas nito ayon sa inyong datos? At ano-anong mga lugar po o bayan ang apektado ng Canlaon eruption sa ngayon? Okay, so yung ash plume na inilabas ng Canlaon volcano kahapon ay umabot sa taas na humigit kumulang 4 kilometers mula sa bunganga ng bulkan. Apektado ang mga lugar sa paligid ng bulkan, particularly sa mga bayan sa Negros Occidental. Kasama nito yung La Carlota City, La Castellana, Morcia, Ligaran, Valladolid, Pulupundan, Pontevedra, San Enrique at Canlaon City sa may Negros Oriental naman. And umabot din yung ash sa may Guimaras at sa may Antique. Sir, kumusta naman po ang monitoring sa air quality po sa lugar dahil nga po dito sa ash plume na ito, no? At nasa dangerous level na po ba ang binubugang toxic gases ng Canlaon ngayon? Okay, again, yung na-measure natin kahapon ay nasa 1,669 tons per day lamang. And mabilis naman itong kumalat, ma-disperse yung sulfur dioxide kasi po malakas naman yung hangin. So, right now, hindi naman, wala pa sa yung threshold na mababahala tayo kasi, again, nasa 1,699 tons per day lamang yung sulfur dioxide. Director, ano po yung mga ipinakita ng inyong mga thermal camera monitors ng PHIVOLCS tungkol sa mga pyroclastic density currents mula sa pagputok ng bulkan kahapon? And Director, posible po bang masundan ito? Okay, so meron tayong mga pyroclastic density current events or PDC na naitala kahapon sa may south, east at umabot ito more or less 3.5 kilometers from the summit. Ang PDC or ang pyroclastic density current ay isang mabilis na daloy ng mainit na volcanic gases. Pinaghalo-halo po ito, volcanic gases, ash at pira-pirasong bato bumababa galing sa bulkan and may speed po na maabot ng daan-daang kilometro kada oras. So very dangerous po ito. Sinisira ang lahat ng madadaanan ng PDC. Katulad ng puno, gusali at pwede rin makakitil ng buhay. So ang possibility na masundan ito in the short term ay mataas, kaya po raise tayo ng alert level from 2 to 3. Okay. Kumusta po yung abiso natin sa mga kababayan dyan? Kasi you mentioned PVC, kasi pag sinabing PVC, yung mga plastic bottles po natin, yung mga plastic, ano? So nakakahinga po sila ng mga, kumbaga, maliliit na plastic? Ganun po ba? At ano po ang kailangan nilang gawin ngayon? Yung PDC po ay pyroclastic density current. Mixture po yan ng buhangin na galing sa bulkan, abo, yung volcanic gas,
gas at saka mga volcanic fragments. Wala pong plastic kasama dyan. PDC po. Yan. So, kailan po silang mag-mask po, Dr. Bacolcol? Kapag madaanan ka ng PDC, most likely magiging casualty ka kasi mabilis po yung takbo ng PDC, 100 of kilometers per hour, and pwede pong ma-incinerate po ang tao. So, ang kailangan nating pagtuunan ng pansin ay yung abo na nanggaling po sa bulkan. Kapag nalangha po natin to, ay pwede pong ma-aggravate yung respiratory tract natin, lalo na kapag may problema tayo sa baga, katulad ng may mga hika and heart problems. So, do you advise them to wear a face mask or N95? Yes po, magsuot po sila ng N95 and kung walang N95, pwede na yung surgical mask. Kung wala talaga, then pwede na po yung wet cloth and yun po yung pwede lang gawin yung face mask. Opo. Okay, sa pagtaas po sa Alert Level 3 ng Bulkang Kanlaon, ano pa po ang mga dapat asahan at babala na dapat bantayan ng ating mga kababayan sa paligid po ng bulkan? Okay, so magiging vigilant yung ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nakatira around Canlaon Volcano. Huwag po sila pumasok doon sa tinatalaga nating danger zone, which is the 6 kilometer radius from the summit of the volcano, kasi pwede po magkaroon ng sudden eruption like what happened yesterday. And ang nakakatakot po dito yung PDC, yung pyroclastic density current, kasi po mabilis po yan, hindi na po tayo makakatakbo. Kapag nakita po natin yung PDC and malapit po tayo, most likely po maabutan po tayo. Sir, kamakailan din ay naitala ang isang phreatic eruption mula sa Bulkang Taal. Kamusta po ang Taal Volcano sa ngayon at ano po ang mga kasalukuyang aktibidad nito? Ang Taal Volcano ay nanatiling nasa alert level 1. Ngayon, kahapon nakapagtala tayo ng 11 volcanic earthquakes and may sulfur dioxide po tayo na na-measure kahapon na umabot ng 1,706 tons per day. Okay, ito naman pong Bulkang Mayon, may kakaibang aktibidad po ba kayong naitatala mula dito? Posible rin po ba ang parehong eruption ng Bulkang Mayon tulad ng nangyari po sa Canlaon? Okay, so ang Mayon Volcano naman ay same with Taal ay nasa alert level 1. Right now, wala po tayong naitalang volcanic earthquake sa Mayon Volcano for the past 4 days. Pero hindi pa rin natin isinasantabi na ang posibilidad na biglang magkaroon ng phreatic eruption sa Mayon Volcano katulad ng nangyari noong August 25 na nagkaroon po ng phreatic eruption. Direktor, mensahe o paalala niyo na lang po sa ating mga kababayan na malapit sa paligid ng Mount Canlaon. Okay, so sa ating mga kababayan nakatira around Canlaon Volcano, pakiusap po na manatiling alerto at iwasan ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer danger zone. Makinig sa abiso ng ating mga lokal na pamahalaan at pati na rin sa aming opisina. Huwag baliwalain ang panganib na posibleng dulot ng pagputok ng bulkan. Lagi nating unahin ang ating kaligtasan at ang ating kalusugan. Maraming salamat po sa inyong oras, PHIVOLCS Director Dr. Teresito Bacolcol. Maraming salamat din po.